Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo mga kababayan. Maganda umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin. Ito pong pagbabanta. Nagbanta po ang Amerika sa ICC mga tambay. Alam naman po natin, ang Amerika hindi rin po kasapi ng ICC mga tambay. Hindi po sila kasapi. Kaya po, nagbabanta po sila sa ICC kung hindi po nila babaguhin ang pangunahing founding ng documents ng korte. Mga bayan, ayon po sa Amerika, ay malaking problema po yan ng ICC. Ito po mga bayan, umpisa na po natin at komentuhan po natin ang balita. Nais ng Trump administration na baguhin ng International Criminal Court o ICC ang founding document nito upang matiyak na hindi nito maiimbestigahan si Pangulong Donald Trump at ang kanyang mga matataas na opisyal. Babala ng isang opisyal ng administrasyon kung hindi susunod ang ICC, maaring palawakin ng Washington ang mga sanctions laban sa korte. Kasama sa kanilang nais ay ang pagbasura sa investigasyon laban sa mga lider ng Israel na sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Minister of Defense Yoav Gallant kaugnay ng digmaan sa Gaza. Nais din nila ang formal na pagsasara sa kaso laban sa US troops sa Afghanistan. Muling nilinaw ng Estados Unidos na hindi ito miyembro ng Rome Statute, ang kasunduang nagtatag sa ICC at iginiit na nilalabag umano ng korte ang soberanya ng Amerika. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng tugon ang ICC at patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Washington at ng pandaigdigang hukuman ng mga war crimes. Yan mga tambay, yan, Amerika na po yan, nagbanta na po yan. Kung hindi po nila aayusin at babaguhin po ang kanilang mga dokumento, mga bayan, lalo-lalo yung mga findings po nila sa Amerika at lalo-lalo po yung sinasabi sa Afghanistan at yung siyempre kakasuhan nila ang presidente ng Amerika ay malaking problema po yan ng ICC. At siyempre po yung gobyerno rin po ng Israel, yung kanila pong presidente, prime minister at kung yung mga matataas na opisyal po sa Israel ay kailangan baguhin din po nila ang kanilang mga findings diyan o yung founding o findings documents mga tambay na ginagawa po ng ICC dahil mismo Amerika, ano sinasabi? Hindi kami miyembro niyan ng ICC. Hindi po ba? Lalong-lalo may sariling soberenya ang Amerika. Ngayon, ano sabi ng Amerika mga kabayan? Kung hindi nyo gagawin yan at hindi kayo matitinag at ipagpapatuloy nyo na imbestigahan ang ginagawa ng Amerika, ay baka dumami pa ng dumami ang mga sanction na gagawin sa inyo. Hindi po ba? Yung sanction pa nga lang na ginawa ng Amerika ay namumblema na. Hindi po ba? Namumblema na mga prosecutor ng Amerika. Isa na po dyan, si Luz Carranza. Hindi po ba? Ano sabi ni Luz Carranza? Malaking problema na nila ang ginawang sanction ng Amerika. Hindi po ba? Dahil hindi na siya makagamit ng dolyares. Basta-basta. Lalong-lalo ko ang pera niya sa bangko ay dolyares. Nakapris po ang mga asset nila. Pati nga pagpapadala nila sa kanilang bansa. Di ba sabi ni Luz Carranza na taga Peruvian, hirap na hirap po siya, lalong-lalo po ang kanyang pamilya, pati po ang kanila pong mga visa, mga bayan, lalo-lalo kung pupunta ka sa North America, ay nagkakaproblema. Pati pambili ng plane ticket, pagsakay sa Uber, lahat-lahat po, pati ang kanilang mga transaksyon, negosyo, may problema. Hindi po ba? Subukan nyo. Ayan, Amerika na mismo. Pilipinas nga lang po walang yagbols eh. Di ba? Hindi na po tayo nasasakop ng Rome of Statutes katulad ng Amerika, Russia at China. Di po ba? Ang Amerika po ay may yagbols ang kanilang pangulo. Ganon din po ang Russia. Ganon din po ang China
Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, may yagbols po, may bayag ang Pilipinas. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, may sarili po tayong soberenya. Katulad po ng Amerika, may sarili po tayong justice system. Meron tayong judicial. Nagpa-function ang lahat ng korte natin sa buong Pilipinas. Hindi po ba? Kaya nga po nakakahiya dahil nagkaroon tayo ng presidente na walang yagbols. Ang alam lang po ay pamumulitika. Yan lang po, real talk. Ang alam lang po ng presidente ng bansa natin na tinatawag na bangag ng kanyang ate at bonget ay mamulitika at mangurap ng mangurap umano. Hindi po ba magnakaw ng pera ng taong bayan umano ang kanilang buong pamilya. Ayon yan kay Saldico. Hindi po ba? Lahat po sila. Mga kabayan, magmula sa taas, ayon kay Saldico, magmula sa taas hanggang baba. May mga mali-maletang pera ang mga demonyo umano. Kaya dito po sa ginawa po ng Amerika ay talagang kahanga-hanga po dahil po ang ICC, yung ICC po ay nagagamit na po yan sa politika. Hindi po ba? Pera-pera na lang daw po yan. Pera-pera. Kaya ang Amerika ay hindi po papayag sa ganyang sistema ng ICC. Dahil alam din naman natin ang Amerika ay maraming kalaban. Hindi po ba maraming kalabang bansa at pwede pong gamitin ng ICC, mga kabayan, para po kalabanin ng Amerika. Pwede po silang gamitin ng mga kalaban ng Amerika. Hindi kaya? Dahil ganun din po nangyari kay dating Pangulong Duterte. Na politika, nasuhulan yata ng napakaraming pera. Hindi po ba? Kaya nga hindi na gumana yung Rome of Statutes nila. Kahit hindi na tayo miyembro nito, katulad ng Amerika, dahil sa politika at dahil sa pera umano, sumasawsaw dyan ang ICC. Hindi kaya? Kaya ang Amerika, matalino ang Amerika. Dahil yung nangyari sa Pilipinas, ay pwede pong gamitin diyan po sa presidente ng Israel at presidente ng Amerika. Hindi po ba lalo-lalo kung may manunuhol na napakaraming perang bansa na kalaban ng Israel at kalaban ng Amerika? Hindi po ba? Pwede silang mapolitika? Hindi po ba? Dahil sa nakita po natin, ang ICC ay gamit na gamit yata sa politika, lalo-lalo kung marami kang pambayad umano. Hindi kaya? Diba? Grabe po. Yung tinatawag na international law. Di ba? At ito daw po, ang lilitis, lalo-lalo sa mga ganyang sitwasyon na gyera. Hindi ba? Pero, pagdating naman po sa nililitis nila, katulad ng isang dating Pangulong Duterte, na sinasabing sila daw po ay hustisya ng human rights, pero ang human rights ng dating Pangulong Duterte ay hindi po makakuha sa kanila. Interim release na lang po para sa kanyang kalusugan ay hindi pa maibigay. Hindi po ba? Kahit sa ospital manatili man lang, kahit sa bansang Netherlands, ayaw nilang payagang mapunta sa ospital, parang hospital arrest. Ayaw nila. Ganyan po katindi ang mga tao na yan. Kaya nga po kinakarma na nga yan eh. Hindi po ba? Masamang-masama na nga loob ng isang prosecutor dyan eh. Di ba? Si Luz Carranza. Dahil mukha po yata yung binayad po yata ng gobyerno ng Pilipinas, buwis ng taong bayan ng Pilipinas, ay hindi po yata nila magamit ng husto. Nakapris. Kung dolyares po ang binayad ng Pilipinas sa kanila umano, ay hindi po nila magagamit. Nakapris ang mga dolyares. Hindi po ba lalo-lalo na kung may counter pa ng Amerika ang bangko na pinaglagyan nila? Hindi po ba, mga kababayan? Dahil alam naman po natin, ang pera pong umiikot sa buong mundo ay dolyares po ang gamit sa buong mundo. Hindi po ba? Kahit nga mga kababayan nating OFW dolyares ang gamit ang pansweldo sa kanila. Hindi po ba? Kahit nagtatrabaho tayo sa Middle East, di po ba dolyares ang sweldo natin? Hindi po ba? Kaya yan po, nakakarma na po. Merisi
ang ICC. Kalabanin nyo. Ngayon, tingnan po natin ang galing ng ICC. Alam naman po natin ang nagtatag dyan sa ICC ay kasama po ang Amerika. Hindi po ba? United Nation ang nagbuo po at nagtatag niyan. Hindi po ba? Kung hindi nagkakamali si Kamanong. Ngayon, sino po ba ang nangunguna at leader? Di po ba? Ang United Nation po ay nasa Amerika. Di ba? Nahandyan po ang opisina niyan kung hindi po nagkakamali si Kamanong. Ngayon, mismong yung number 1 bansa na ang tumutuliksa sa inyo na kayo ay gamit na gamit at namumulitika. Ibang klase na kayo. Tingnan po natin. Alam naman natin si Donald Trump ay galit na galit po yan. Galit na galit po yan sa mga lumalaban sa gobyerno. Hindi po ba? Mga terorista, galit na galit yan. Sa mga nagpupulburon, galit na galit yan. Sa mga sindikato, galit na galit po si Donald Trump. Kaya nga nililinis din po nila ang mga kartel ng pulburon sa Amerika. Hindi po katulad sa Pilipinas. Proud na proud pa po ang Pilipinas, lalong-lalo po yata ang men in uniform. Proud na proud pa po ang men in uniform po sa ating bansa na meron pong presidente na may issue ng pulburon. Pinatunayan na po yan ng kanyang kapatid. Pero ang ating mga men in uniform, tulog, bingi, pipi, bulag. Mahimbing na mahimbing ang pagkakatulog. Hindi katulad sa Amerika, naglilinis ng pulburon. Sa ating bansa, hindi po pwedeng linisin ang pulburon dahil mismo ang Commander-in-Chief ay sangkot dito umano ayon sa kanyang kapatid. Kaya kahanga-hanga po ang ating men in uniform. Meron pong issue na pulburon at may issue pa ng korupsyon. Tulog. Only in the Philippines. Hindi kaya, mga kabayan. Kaya kahanga-hanga po ang bansang Amerika, lalong-lalo po sa kanilang soberenya. Ang soberenya po nila, ang pinaiiral po nila dahil may sarili silang justice system, mga kababayan. At may sarili silang soberenya na hindi pwedeng pasukin basta-basta kung hindi naman humihingi ng tulong ang bansang Amerika. Hindi po ba? At alam po natin ang bansang Amerika ay masyado pong istrikto po yan sa batas nila. Hindi po ba? Hindi po katulad ng Pilipinas. Sa panahon po ng binagoong Pilipinas, nakakahiya. Nagmukha pong tanga ang ating pong justice system at ang ating kataas-taasang hukuman ay nagmukha pong tanga umano. Dahil po nilamon po tayo ng dayuhan na wala pa silang jurisdiction sa ating bansa. Mga kabayan, ganyan po nangyari, kahiya-hiya po ang ating judicial umano sa buong mundo. Dahil pinahiya po ng presidente na bangag daw ayon sa kanyang ate. Mga kababayan, yan po mga tambay, tuloy-tuloy lang po yan. Tuloy-tuloy po ang gagawin ng Amerika dyan. Hanggang hindi umaayos, tumitino ang International Criminal Court, patuloy po yan bibigyan ng malaking problema ng Amerika. Sa katunayan, malaki na po ang problema ng mga justice dyan o yung mga prosecutor ng ICC sa Russia o sa Russia. Mga bayan, makukulong na po ang karamihan dyan. Makukulong na. Convicted na po sila sa Russia. At ganun din po mga tambay, inaasahan din po natin na ang China ay susunod na rin po. Gagawa na rin po yan ng mga sanction at kung ano-ano pong parusa ang ipapataw nila dyan sa ICC. Baka, hintayin po natin. Dalawang higanting bansa na po ang nagbibigay ng problema sa ICC. Baka isang araw, pati po ang China ay sumunod na rin po. Katulad po nito, Amerika, talagang pinababago. Baguhin nyo ang ginagawa nyo. Lalong-lalo ang ginagawa nyo investigasyon sa Israel at sa Amerika. Hindi po ba? Yung mga dokumento nyo ay baguhin nyo, iayos nyo. Yan po ang matinding hamon
ng Amerika. Tingnan po natin kung magmamatigas o magmamatigas po ang mga prosecutor ng Amerika, ay alam na po, sinabi na po ngayon ng presidente ng Amerika, marami pa silang gagawing sanction sa kanila, mga kababayan. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay ko po kayo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po. Kay Eric Hershew po ng Canada, mabuhay po kayo. Tatay Nick ng Canada, Nancy Lumampao, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Kingston 123 ng Hong Kong, at Bei Shichiyoko. Thank you po sa inyo, mga kabayan. Ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Lalo po sa inyo pong mga paggawa. Ingat po. At syempre po yung dasal at panalangin po natin sa ating buong sambahanan. At syempre po sa pamilya Duterte na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal. Maraming salamat po, mga kabayan. Happy holidays po at God bless po sa atin lahat. At sana po Pasko po sa atin araw-araw. Thank you po. Paalam. Bye-bye.